Gulat na gulat ang CEO nang matuklasan na ang sports car na dapat ay nasa kasa para sa maintenance ay minamaneho ng isang basagulero sa kalye. At napakayabang pa nito dahil sa kawalan ng kaalaman, inakala pa niyang ang mamahaling sasakyan ng lalaki ay isang mumurahing brand lang na nagkakahalaga ng ilang libo, kaya naman tinodo niya ang tapak sa gas. At dinurog ang likuran ng sasakyan ng CEO ngunit, hindi niya man lang namalayan ang kanyang pagkakamali. Kasama ang kanyang mga alipors, galit na lumapit siya sa sasakyan ng lalaki, at walang tigil na kinatok ang bintana, nauna pang mag-akusa. Binaliktad pa niya na ang lalaki ang bumangga sa sasakyan niya, alam ng lalaki na isa itong sakit sa ulo. Kaya ayaw na niyang patulan pa sila, at agad niyang sinabihan ng assistant na tawagan ang mga pulis. Hindi niya inasahan na nang makita ng basagulero na hindi siya pinapansin, inutusan niya ang kanyang mga kasama na piliting buksan ang pinto gamit ang kamay. Ngunit ang lalaki ay isang makapangyarihang tao sa mundo ng negosyo, paano niya papayagan ang ganitong kahihiyan? Kaya agad siyang bumaba ng sasakyan. Nang handa na siyang harapin sila, sumenyas ang kanyang assistant na tingnan niyang mabuti ang plaka. Nang makita niya ito, laking gulat niya kaninang umaga lang ay inutos niya sa kanyang asawa na dalhin ito para sa maintenance. Libo-libong tanong ang nasa isip niya. Bakit nandito ang sasakyan? Ngunit ang lalaking oportunista ay mayabang na sumagot. Mayabang niyang sinabi na bigay ito ng girlfriend niya, si Hao Chen, ang CEO ng Nancheng Group kahit nabigla. Hindi pa rin siya makapaniwala na kaya siyang pagtaksilan ng asawa niya, kaya tinanong niya ulit ang oportunista. Anong ebidensya mo na girlfriend mo siya? Hindi niya inasahan na maglalabas talaga ito ng kanilang sweet na litrato. Sa sandaling iyon, naramdaman ng lalaki na para siyang napapaligiran ng malawak na damuhan ang taong kanyang inalagaan at pinahalagahan. Hindi niya akalain na matagal na pala siyang niloloko nito. Mahal na mahal ni CEO si Kuya Deng namin. Nakita mo ba? Gusto ni Kuya Deng ang Nautilus. Binili niya agad ng walang alinlangan sa sandaling iyon, pakiramdam ng lalaki ay umakyat lahat ng dugo sa kanyang ulo. Ilang taon siyang nagpakahirap sa mundo ng negosyo, lahat ng kinita niya ay inalay niya sa kanyang asawa. Binigyan niya ito ng marangyang buhay. Hindi niya inasahan na sa huli, para lang pala siyang isang tanga na nagpagod para sa iba. Ang galit ay parang apoy na kumalat sa buong katawan niya. At ang lalaking oportunista ay patuloy pa sa pagyayabang, hinihingan ng lalaki ng 3 milyon at 3 beses na pagyuko. At doon na matatapos ang usapan. Ang mga salitang ito ang tuluyang nagpasiklab sa galit ng lalaki. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa lalaking oportunista, na bumagsak na parang sako. Hawak ang mukha habang umiiyak sa sakit at sa sandaling iyon, dumating na ang mga pulis. Agad siyang umiyak na parang napi, isinusumbong na hindi lang binangga ng lalaki ang kanyang sasakyan. Kundi sinaktan pa siya, pero hindi madaling maloko ang mga pulis. Isang tingin pa lang, alam na nilang siya ang may kasalanan sa lahat, tailgating at posibleng reckless driving pa. Kung hindi siya magbabayad, dadalhin siya nito para magtrabaho sa loob ng ilang buwan. Nang marinig niya ito, bigla siyang naduwag. Kaya wala siyang choice kundi tawagan ng babae. Baby, ako to, si Gia mo, nagdadrive ako kasama mga tropa para mamasyal. Tapos nabangga ako ng isang walang kwentang tao okay ka lang ba? Sinaktan pa niya ako, baby, pumunta ka na dito. Sige, papunta na ako ngayon din. Oo nga pala, tawagan mo agad yung insurance company, may 3 milyong insurance tong mamahaling sasakyan. Nang malaman ng lalaking oportunista na may 3 milyong insurance, lalo siyang naging mayabang at sumisigaw na sapat na ang 1 milyong bayad. Ang hindi niya alam, kulang pa ang perang iyon pambili ng ilaw ng sasakyan. Ayaw na siyang patulan ng lalaki. Kaya tinawagan niya ang taga-insurance. Pagdating ng taga-insurance, natulala siya. Isang Volkswagen na may mga letra. Naku po, kahit ibenta mo pa lahat ng gamit mo, hindi mo to mababayaran. Buti na lang, ayon sa report, sinadya ng oportunista ang pagbangga kaya hindi kailangang managot ng insurance company. Ibig sabihin, kailangang maglabas ng sariling pera ang oportunista, pero may ganoon ba siyang kalaking pera? Kaya tinawagan niya ulit ang babae at ang babae, para protektahan ng kanyang pinakamamahal, ay humingi ng 1 milyon. Nang marinig ito ng lalaki, lalo siyang nagalit. Walang pag-aalinlangan siyang tumanggi. Gusto niyang makita ang reaksyon ng asawa niya pagdating sa lugar. Hindi niya inasahan na uutusan pa ng asawa niya ang pinakamamahal nito na sirain ang kanyang sasakyan. Dito sa Jiangcheng, wala pang nangahas na kalabanin akong si Hao Zizi. Kung sino man ang manggahas na saktan ng tao ko, kukunin ko ang buhay niya. Kaya naman, kumuha ng isang card ang oportunista at inihagis sa lalaki ang sasakyan ay binili na niya.
Ayaw nang makipagtalo ng lalaki at sinabing baka kahit gulong ay hindi niya mabibili sa halagang iyon. Ngunit, hindi sila naniwala at sinabing ang sasakyan niya ay nagkakahalaga lang ng 100,000. Habang nagtatalo sila, sakto namang dumating ang manager ng forest shop. Inilabas niya ang kontrata ng pagbili ng sasakyan ng lalaki. Sinabi niyang isang napakamahal na sasakyan ang sinira niya, na baka ilang buhay pa ang kailanganin niya para mabayaran ito ngunit, hindi pa rin siya natinag. Naglabas pa siya ng isang supplementary black card agad itong nakilala ng lalaki bilang card na ibinigay niya sa kanyang asawa. Pero, kani-kanina lang ay na-freeze na niya ang lahat ng card ng asawa niya at tama nga, sa susunod na segundo. Tumawag ang asawa niya, humihingi ng 10 milyon kung hindi nangyari ito ngayon. Gaya ng dati, pagbibigyan pa rin siya ng lalaki pero simula sa sandaling ito, hindi na siya papayag. Ngunit, hindi pa rin sila naniwala hanggang sa ilabas ng lalaki ang rehistro ng sports car. Para saktan ng tao ko. Baby. Ikaw. Bakit ka nandito?